Po'y tumayo na, mga minamahal ko, pagbibigay galang po natin sa salita ng Diyos at ang buong pagkakataon ay pinagkakaloob po natin sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred T. Asis. Bless you, beloved preacher, Brother Ronald Rimando. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Siya matamis, wala na presensya. Iyong pinadama sabat sa amin sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng adults choir, children's choir, youth choir, higit sa lahat. Sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, hindi lang isan. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak matatapat. Sa pag-aaral salita, malapit ni Jesus ko magpala sa ganakil ako magagawa. Umasalamat ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless thy children once again, Lord, through your word. Dahil sinasaway lahat yun ng kaaway. I bind up Satan in the name of Jesus. Di mo sabihin pantasan ng pusang Spirit. I command you in Jesus' name. Kasal right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ. There is no name given among men whereby we must be saved, but in the name of our Lord Jesus Christ. I'd like to give double honor, respect to beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Pina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin po isa sa mga apo natin mga pastor, beloved Paul Almeida, his beloved wife, beloved Sharon, beloved in-laws natin, beloved Mr. Paul, beloved Mami Esther and company. Mga kasama po, magandang hapon po sa inyo. Nabati ko rin lahat ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awet, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat na mahal. Magandang hapon po rin natin mga Panginoon. Can I read the book of 1 John chapter 2 verse 18? Amen. Ito po ang sinasabi sa uklat ng unang Juan. Kabanatang 2 at ang talata ay 18. Amen. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Amen. Purihin natin, mga Panginoon. Many are called, but few are chosen. Yan po ang ating topic sa araw nito. Maraming tinawag, ngunit kukunti ang pinili. Sa malinaw sa mansulatan, lagi binabanggit ating mga pastor noong araw pa. Strive to enter in the narrow gate. Amen? Magsumikap na pumasok sa makipot na daan. Dahil kakaunti lamang ang pinili. Kaya sabi ni Apostle Peter, make your election sure. Yung pagkapili mo, siguraduhin mo. Because it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot. Isang bagay na mahulog sa kamay ng Diyos. Hindi basta-basta yung kaligtasan, minamahal. Kasi sabi ng Biblia, work out your salvation with fear and trembling. Pagtrabaho na may takot at panginginig. Because Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Gusto talaga wasakin
ng diablo ang mga anak ng Diyos. Kaya, hawakan natin ating kaligtasan. Nandito ka na sa tamang iglesia. Pero hindi na natapos siya, minamahal. You have to work out your salvation. Pagtrabaho mo ang kaligtasan mo para masigurado mo ang kaligtasan at buhay na wala hanggan. Amen? We are already in the last days. Ang sinabi ng Biblia, last hour. Alam mo, mamaya babasa natin, panahon ni Noah, kaunti lang naniwala. So, sabi ng banal na sulatan, gano'n na gano'n din daw sa pagbabalik muli ng ating mahal na Panginoon. Many don't believe that Jesus is coming very, very soon. Kaya nga meron tayong guide, ang banal na kasulatan. Hindi isa naramdaman, hindi sa nakikita dito sa mundo ang ating paglilingkod. Kundi ayon sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay dito mawawala, lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos, mananatili, magpakailan pa man. Kaya anong sinabi binasa natin dyan? Mamunting mga anak, ito ang huling oras. Huling oras ang sinutukoy. At gaya lang inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Naglipahan ang Antikristo, nagkalat. Hindi lingid sa inyong alaman yan. Alam na alam ninyo yan. Mga elite people, ayan, they are all Satanists. Satanists sila. They don't believe in God. Napakayayaman nila, minamahal. Bakit? Pinagbili nila ang kanilang kaluluwa sa diablo. Napakadaming Antichrist. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. One of the signs that we are already in the last hour. Hindi na po last day sa pinag-uusapan. Last hour. Isa sa mga tandaan na sa huling oras ka na, ibig sabihin, talagang babalik na ang mahal na Panginoon. Isa sa palatandaan na sa huling oras na tayo, maraming Antikristo. Amen? Na-mention kanina sa pagbibigay yung one world government. So I am reminded, kasi andyan naman sa mga balita, nagkalat, wala nang tago-tago, hinahayag na nga nila kung sino sila. Amen? Wala nang tago, hinahayag na. Pero marami pa rin nagbubulag-bulagan. Pero pinagpala ka dito, alam mo ang katotohanan. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Yan ang mapapalaya sa atin sa makasalanang sanlibutan, ang katotohanan. One of the weapons of the armory of a Christians is truth. Isa sa mga sandata ng mga Kristiyano ay katotohanan. Dapat alam mo ang katotohanan. And our minds were open to the preaching of the man of God in the last days, ating mahal na pastor. Nabuksan ang ating puso't kisipan, na mahal, sa Ebanghelyo. The gospel is the power of God unto salvation. Totoong Ebanghelyo, may kasamang kapangyarihan, hindi salita. Anybody can talk, anybody can preach. Pero ang totoong Ebanghelyo, may kasamang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Napakaraming mega churches all over the world. Napakadaming magagaling na mga ngaral. But, kung makipakinggan mo sila, their preaching are fake. Ang kanilang pangangaral ay peke. Hindi nila pinamumuhay
Puro salita. Sa Biblia, ang Kristo nung nangaral, nagulat ang mga Pariseo, the Pharisees or Astonists. Nangaral natin ang mahal ng Panginoon. Sabi na, ibang klase mangaral ito, with power and authority. Pag nangaral natin ang mahal ng Panginoon, with authority and power, He can command the devil to cast, to go away. Kaya niya utusan mga demonyo. Bakit ganun siya mangaral? He preaches with power, authority. Bakit ganun siya mangaral? Kasi pinamamuhay niya yung kanyang sinasabi. Palapakan natin, malapay no? Many mega churches over the world. Pinagpala ka, nandito ka sa malaking iglesia na totoo ang pinapangaral. Pinamamuhay. Amen? Dito pinamamuhay yung pinapangaral. Pinakita natin mga pastor. Maraming mga mega churches all over the world. Ang lalaking iglesia, mayayaman sila. Billions of dollars ang papapasok sa iglesia nila. But their preaching are fake. And their Lord is money. Ang kanilang Panginoon sa lapi. Their preaching are fake. Pinagpala ka dito kahit simple lang. Basta totoo. May kapangyarihan para magpapala ang tao na buhay na walang ka. Salvation is the greatest matter of importance. Hindi kaya bayaran kita ng billion ng dollar ang kaligtasan mo. Kaya pagtrabaho mo, magpatuloy ka. Huwag mo tingnan mga pagsubok. Dahil ang dulo ng mga hirapan dito, buhay sa langit at walang hanggan na kaligayahan. No doubt about it. We are already in the last hour. Kapag mayroong mga pagsubok sa atin, tuloy lang, inamahal. Dahil yung mga, minsan pumapasok yung mga trials sa atin, financial problems, physical, even yung iba, nawawala na, nauna sa atin, mga loved ones natin. But nothing to worry about. Lahat na namatay kay Kristo ay muling bubuhayin. Wala ka dapat ikalungkot. Minamahal. Ang nakakatakot, yung namatay ang isang tao, hindi naniwala sa Banghelyo, hindi nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Yung nakakatakot yan. But if you are baptized in the name of Jesus Christ, if you die, just seconds, you will open your eyes in the presence of God. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 up to 14, kindly read. Unang Tesalonica 4:13 at 14. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagat kung tayo'y nagsisampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Amen. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Sa Biblia kasi, yung ginagamit sa nangamatay, natutulog. Ang tutukoy ni Pablo nangatulog, yung mga Kristiyanong namatay. Ang ginagamit lang doon, natutulog. Kasi nga, muling gigisingin, muling bubuhayin. Amen? Upang kayo'y huwag mga lumbay. Mga ating mga loved ones na una na sa atin, sabi, huwag daw kayo mga lumbay. Nagaya ng iba na walang pag-asa. Basta nandito ka sa tunay na gawain, pag namatay ka, malaking tagumpay. Dahil may pag-asa ka sa buhay na walang hanggan. Sigurado yan, 100%. 14. Sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at buhay na mag-uli. Agayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yung nangatulog, inamatay ka na Kristiyano ka, nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, pagbalik malapit nun, mauna ka pa nga sa salubong sa kanya, yung namatay. Amen? 15, ano sabi yan? Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon. Ayan.
Tayo na nabuhay, nangatitira. Nangatitirang naglilingkod kasi in the last days, many will turn back from the truth. Kaya sinasabi ni Pablo, nangamubuhay pa tayo at nangatitirang naglilingkod. Kasi sa huling panahon, maraming pagsubok, maraming tataliko daw, sabi ng Biblia. Pero yung natitira, pinagpala ka. Katulad ninyo, nakatitira kayo, kahit marami na kaguluhan sa mundo. Nakatitira, nagpapatuloy tayo, naglilingkod. Pagbalik mo na Panginoon, kasama tayo sa pagdagit ng mga banal. Ayun, nakatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon. Malinaw sa masulat, hindi natin nabasa lahat.